It is written. It is written. It is written. Be like the Bereans who search the scriptures daily to see if these things were so. Kailangan tayo magtuon sa pulong sa Ginoo. Kung gusto tayo maprotektaran nato itong kagalingon from this false teaching, be like the Bereans. Kanunay silang nagtuon sa pulong sa Ginoo. Ang pinakanindot dapat maging grounded kita in Christ and His Word. Hindi tayo dapat maswage sa mga teaching nga gipromote sa mga tao. Stand on the truth, cling to Christ, and guard yourself against the most or major dangerous teaching in the world today. Wala kay lain nga pwedeng ipanlaban, ipangtapat, kundi ang Word of God. It is a one-man rule. Okay, Colossians chapter 2 verse number 8. Kuwang basahon din sa inyong mata. It says, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. So, ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong. We live in a world filled with teachings that look wise, sound religious, and appeal to the flesh. Yet, God warns us that any teaching not centered on Christ and His Word is dangerous. Mao na'y pinaka-sad thing atong makita ining kabuntagon. While daghang kayong mga relihiyon o religious sect nga makaingon kang sa imong tan-aw mura og they look wise, they look kung imong tan-aw sound religious, kunya kung imong tan-aw grabe ka appealing sa gitawag flesh. Pero sa Biblia naghatag og warning ang Ginoo nga kung ang usa ka teaching dili siya centered o dili siya nakasentro kang Kristo Jesus o diya sa iyang pulong, kana siya nga mga pagtulunan o kana siya nga denomination, and those religions nga itong makita are dangerous, mga delikado na siya nga mga relihiyon. That is why nining kabuntagon 7 major or most dangerous teachings in the world today na ay ito ka major or most dangerous nga teachings nga atong makita karon sa kalibutan. These denominations are very well known, famous when it comes sa ilahang gitawag og kadungganan, ilado, o sa ilahang size, very huge. They have a huge crowd, but that doesn't mean nga kini nga mga relihiyon they are gitawag og they are in Christ or they are doing such thing in accordance with this book, the Bible. And most of these people or these denominations are against sa gitawag biblical teachings. Muna atong tan-awon ni kabuntagon. So this morning we will examine 7 major dangerous teachings in the world today and why the believer must avoid them. Kinahanglan kita nga mga magtotoo, we have to avoid these denominations. So, di na ito magdugay itong pagtagad. Number 1,
the teaching of Catholicism. So my number one, the teaching of Catholicism. Catholicism exalts human tradition above the Word of God. So mo na pinakadelikado. Once ang usa ka relihiyon gina-exalt na gani ang human tradition above the Word of God. Ang human tradition lamang siya kaysa Word of God. Maunay dili pinakadelikado nga relihiyon. That is why sa ato ang text gisulti diha, beware. Kana nga word dili basta-basta, beware. Kung magbaktas ka sa dalan, makita ka sa mga gate sa balay, beware of dogs. Na danger. Magbantay ka. Dire pag yung sa Bible, beware. Kailangan magmatngon ka. Beware lest any man spoil you through philosophy. That's why ang ilang leader, ang sige istudyuhan sa ilang leader diha, dili theology. Ang ilang leader nag-eskwela og philosophy. Dili theology. Ayon sa Bible, beware lest any man spoil you through philosophy. Leader kasimbahan niya, philosophy ang imong giskwelahan. Dapat theology. Naaman siya theology pero pila lang ka percent. More on philosophy. Mao nang kasagaran sa ilang reasoning, philosophy. So is a true philosophy and vain deceit after the tradition of men. Ang say na slide philosophy nga kung kita musimba sa anak ni Kristo unsa pa ka sa inahan, can you imagine ana nga klase sa philosophy? Tungod ba kay si Maria ang inahan ni Kristo, ang ayan ng si Maria ang simbahon, si Kristo murag o imong itandi na lang sila? Di na pwede sa Bible, dili pwede. In fact, daghan kay mga instances sa Bible nga na si Mary, na si Jesus, ang gisimba sa mga tao si Jesus, dili si Mary. Mao nay atong likayan nga klase sa mga philosophy. Kay ang Biblia nag-direct siya. For example, tagaan mo at example sa mga events sa Bible. Matthew chapter 2. Matthew chapter 2. Verse number 11. It says, and when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother. So na ang duha, the young child, Jesus, and Mary, his mother. So silang duha. And fell down and worship both of them. Wala man sulti na. And worship her and him. Wala man gisulti na. Ang Biblia very specific, and worship him. Wala man ganun sulti, and worship her. Wala. Tuluan ang mga tao. Kung musimba ka sa anak, how much more sa mama? Asa makita ang klase sa reasoning? That is philosophy. That is not theology. Klaro, very specific ang Bible when it comes to worship. Kinsay gisimba? Si Mary? Dili, si Kristo. The young child. Him ang gigamit nga pronoun diya. And worship him, not her. And when they had opened their treasures, they presented unto him. Kasi ilang gi-offeran? Si Kristo. Gold, frankincense, and myrrh. Can you imagine ano mga pag-twist sa mga teaching sa Bible?
nagpasabot kay well-known ang maong relihiyon, ha? Sila ang kasunod sa Biblia. No! Kaklaro ang klase sa gitwag pagbaluktot sa truth. They're twisting the truth. That is why it is very dangerous ngayong klase sa teaching kung ang human tradition ibabaw nimo, imong ibutang sa ibabaw unya ang Bible, ang Word of God, dili na wala, very less na lang ang Word of God. Mo ni ang delikado. It teaches salvation by sacraments. Delikado na. Ang kaluwasan mo based sa sacraments, based sa mga sakramento. Not only that, Mary worship. Muna akong gisulti sa inyo, Mary worship ang ilang gitudlo, pero sa gisulti sa Biblia, dili. Walay passage sa Bible na nagtudlo nga si Maria kinalang simbahon. And also priestly mediators ang ilang gitudlo na agya po ng mga pari nga magpataliwala kung sa di ba naay gitawag ko room of confession, naay gitawag nga ang pari magsulod sa room niya dito mo confess sa sala. He became kanang pari, he became a mediator between a sinner and God. Ingon sa Biblia wala anak karon. Old Testament teaching ang ginabuhat sa mga priest, sila ang mo-offer sa gitawag og mudala sa ilang sa offering sa usa ka tawo ngadto sa temple. Siya ang mag-present nga offering dito. Mo yung mediator sila sa unang panahon, pwedeng ingon ana sila ang nagpataliwala sa Dios ug sa tao nga makasala, ilang ipasiguli ang tao. But karon dili na ingon ana ang panahon. There's only yung sa ato ang Biblia, there is only one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Where's that in the Bible? 1 Timothy 2:5. Muna isulti sa 1 Timothy. Wala na priestly mediators nining kabuntagon o nining panahon nato karon. Ano naman, ang temple ang veil sa temple broken down na, nawala na siya, but pasabot ang tao doon na access directly to God. Wala na need og kining gitawag og mediator nga tao. Ang pinaka-mediator nito karon is no other than Jesus Christ. Siya ang nagpasiguli kanato ngadto sa Dios katong iyang sacrifice, iyang blood. Sa una, ang gamiton sa priest animal's blood. Pero karon ang gigamit ni Kristo, His own blood, aron kita mapasiguli sa Dios. Daghan pa, patinagana pa ang mga pagtulon ang doktrina nga ilang ipang tudlo nga against sa Bible, against the Word of God. Salvation, aning nga gituwag og denomination, salvation is not true. Salvation at makita kung ilang gitulo, salvation is by sacraments. Pero kay baluta nga, salvation is not a church. Ang kaluwasan dili pinagi sa simbahan, but through Christ alone. John 14:6. Unsay sulti sa Biblia? John 14:6. Unsay sulti sa Biblia diha? John 14 verse number 6. It says, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Wa niya gisulti din nga no man cometh unto the Father but by the church. Walay iyon ana nga gisulti sa Biblia. Always na nag-refer kang Kristo Jesus. Gusto ka makasulod sa langit, gusto ka makadto sa langit, ang pamaagi si Kristo lang. Acts chapter 4 verse number 12. Acts chapter 4 verse number 12 says, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. This is the hope of the gospel. Nagisgot niya about kang Kristo,
sa iyang pangalan, kinsa siya, who he is, ato makita din ha. But in the translation, ato makita nga, ang gipakita karon sa Ginoo is what in the gospel, what he has done, ang ato ang gituuhan karon. Maayong sa diri sa gituwag og Acts 16, again Acts 16 sa Biblia. Acts 16 verse number 30. Iyon ang pulong sa Ginoo dinhi. Verse 30 and 31. It says, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? That is the best or the great question nga makita sa tibuok kalibutan. Ang pinaka dako kayong pangutana nga ipangutana dapat sa tao. What must I do to be saved? Maunta ay dapat nga ipangutana sa mga tao sa ilang kaugalingon. Ano sa may akong buhaton para ako maluwas? Unsay sulti ni Apostol Pablo? And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. Kaklaro sa Biblia, wala siya nagsulti nga magpamembro ka sa simbahan, no, or mo join ka sa kasimbahan, no. It is not through church, it is not through sacraments, it is believing on the Lord Jesus Christ. Yun siya, and thou shalt be saved. Now, as what I've said, we are now in the what of the gospel. Kung man ang what of the gospel, ambot pasabot diha, what Christ has done on the cross. Munay what of the gospel. Ngayon sa din in the book of Romans chapter 1 verse number 16. Romans chapter 1 verse number 16. It says, for I am not ashamed of the gospel of Christ. So he's talking about the gospel. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Ang gospel is the power of salvation. Now what is in the gospel? Kung saan man ang naas sa gospel? Ato na makita karon. It is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Now, also makita na to sa gospel. Romans chapter 3, verse number 25. It says, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood. So, ang naa sa gospel is involves the blood of Christ, His death, burial, and His resurrection. Muna ang ato makita sa gospel, pasabot unsay gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, mauna ang gospel of Christ, ngayon siya, power of God unto salvation. So, kung imong tan-awon, kung imong isuma total ang kaluwasan, naada kang Kristo o sa iyang gihimo dito sa krus sa Kalbaryo, sa iyang giula ang iyang dugo, namatay, gilubong, nabanaw siya, mauna ang ato ang kaluwasan. Wala sa simbahan. Wala sa imong sakramento nga gisunod-sunod din ha. Sacraments is a work-based salvation. If you follow sacrament, that is a work-based salvation, not grace-based salvation. Wala nakasentro diha kang Kristo. Kung siya nakasentro, nakasentro sa tao. Ano naman, nakasentro sa imong mahimo. That is the failure of not rightly dividing the word of truth. Nga naman, kana siya nga mga prinsipyo nga gisunod. That is Old Testament principles. Mga principles na siya sa Old Testament. Nga ang kaluwasan, based sa imong performance, ikaw magdala sa imong mananap, dalon mo sa templo, ikaw ang hiwa sa liog sa imong mananap, o imong performance. So that is not in the church age period. Si Kristo na ang mihimo sa tong kaluwasan. Wala tay kalabigitan diha, wala tay gihimo din ha. Ang ato ang parte is to have faith in His blood. That is why we have a blood-stained gospel.
nga ato ang gisaligan sa atong kinabuhi nga maulay bugtong makaluwas sa kalag sa tao, especially in the dispensation of the grace of God. Number 2, the teaching of covenantalism. Covenantalism blurs the line between Israel and the church. So, kining covenantalism, it blurs the line between Israel and the church. So, wala sila nagbutang og distinction. They cannot differentiate between Israel and the church. Para sa ilaha, Israel is done and the church replaces it. So that's why, ato makita diha, it denies the literal promises to Israel and often promotes replacement theology. Mo na nga ay nabalay kanunan ang tumadunggan ang doktrina nga gituwag replacement theology. There is no such thing as replacement theology. Okay? They have different dispensation. Ato makita din ha. Under the law, ang gidil sa Ginoo ang Israel, ang mga Hudiyo. Under sa grace period, ang gidil sa Ginoo tanang tao. Ang church, gikan na sila sa gituwag ang uban na gikan sa Hudiyo ug ang uban na gikan sa Hintil nga na save sa gituwag pinagi sa gospel, blood-stained gospel, ug naging member sila sa church, the body of Christ. Mo na gidil sa Ginoo, it's both Jew and Gentile. Ang member sa church, the body of Christ. Mo na ang iyang deal. But there's no such thing as replacement theology. The church doesn't replace Israel. Israel is Israel, church is church. Naglahi lang sila sa dispensation or sa gitwag time period nga ito makita din ha. In the book of Romans chapter 11, verse number 26, okay, 25 to 26, Romans 11 verse 25 to 26. It says, For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened in Israel, until the fullness of the Gentiles become in, and so all Israel shall be saved. As it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. So since sa kitawag og Israel's rejection sa ilang Messiah, the Israelites people or the Jews were rejected. Naging for a moment reject sila sa Ginoo, and ang nagrule mga Gentile nga mga tao. That is why makita nimo more on Gentile kings ang nagrule sa kalibutan until now. We are ruled sa gitawag although mga lahi na ang mga kanasuran, pero mostly mga Gentile ang mga prominente nga mga leaders sa gitawag sa tuang panahon karon. And there will be a time nga ang usa ka I think Jew and Gentile ang iyahang gitawag nationality, siya ang mag-rule ani nga time sa gitong tribulation period. But during second advent of Christ, muna gitawag diha sa dihang mawala na ang blindness nga nahitabo karon sa mga Israelites people, and the fullness of the Gentiles become in, mawala na ning gitawag ang panahon sa mga Hintil, mawala na, tapuso na sa Ginoo, mubalik si Kristo Jesus, aron ang mga Israelites or ang mga Hudiyo, yun sila, and so all Israel
shall be saved. Kano saan may tabo? During sa second advent of Christ. So, second coming of Christ, all Israel shall be saved. Ingon ang pulong sa Ginoo. Muna nga, ito makita din ha, God has not cast away His people, Israel. That is why we must rightly divide the word of truth, the word of God. Kung di mo na rightly divide, pagtuon mo ang Israel, wala na. Nagipulihan na siya sa church. Naalang siya iyang kagalingon nga dispensation or iyang period. Naa siya period. Ang church age period, tama na siya sa rapture. Wala na siya mo padayon pa sa tribulation period. Wala na. The body of Christ, wala na. Tama na sa rapture. Wala na yung body of Christ sa tribulation period. And also sa gitwag millennial kingdom, wala na diha. Wala nga, kinahanglan magbantay taning mga gitwag o mga covenantalism or kining mga nag-promote sa gitwag o replacement theology ng mga tao, because kining mga grupo, they are in matawag na to nga nagkalahi nga mga sikta. Even the Catholic Church teach sa gitwag replacement theology. Mga uban pa nga mga denominations sa atong palibot. Even sa mga Baptist nagnaay katulad diha nga replacement theology. That's why very kinahanglan kitang maging aware na naay mga ingon-ani nga mga denominations nga nagtudlo nga ang Israel wala na, gipulihan na sa simbahan. Bakak na siya. There is no such thing as that. Israel, sa akong kasulti, Israel is Israel. Church is church. Naalam sila yung mga dispensation nga gisunod or nahitabo sila ginabuhi. Pero wala pasabot nga ang Israel is totally done. Wala na. Pasabot yung sila, wala na ang Israel. Tapos na. Wala na Israel. Church na lang karon, no? Mubalik ang Israel in the future o sila ang magdumala sa tibuok kalibutan. Muna'y makita nato sa Biblia. Ang church period is limited to 2,000 years. Muna'y pinaka time niya, time frame sa church age period. Ikan sa cross to the rapture, naalang na sa 2,000 years. That is why mag 2,000 siya this coming. Kung si Kristo namatay sa cross year 33 AD, so mag 2,000 siya year 2033. Exactly, no? 2,000 years sa 2033. So hapit na matapos kining church age period. And number 3, the teaching of Calvinism. So when you say Calvinism, so di kanini John Calvin. Calvinism twists the truth of God's sovereignty and denies man's responsibility. Ang natabait ani mga Calvinist nga mga tao, they say nga ang tao cannot perform on his own. Hindi daw maka-perform ang tao. So ang ilang pagtanaw sa tao, patay. When we say dead, dili makalihok. Dili maka-decide. Muna ilang pagtuo sa patay, but pasabot ang ilang tanaw sa tao, pagpatay ka na means annihilated or cannot perform. So, di daw pwede nga mag-perform when it comes to salvation. Muna ang ilang doktrina is gipilit na sa Ginoo kinsa tumuadtog langit o kinsa tumuadto sa impierno. Dili daw kuno ka makapili ana. Sayon ka na ang klase sa pagtudlo. It teaches that God predestines some to heaven and others to hell without choice. So kung gusto sa Ginoo nga ikaw impierno ka, di Lord, ato langit ay pagbuot
wa kay katungod nga magbuot. Ay ana daw ang pagtan-aw sa Ginoo sa tao. Wala kay choice. Kanya imagine ana ang klase sa doktrina. So puting paita to masikitag tudlo sa Biblia unya ang ang gitawag o pag predestined sa Ginoo sa tuwa pa impierno ta. Isa sa atong tudlo sa pulong sa Ginoo di ta kaatog lang kinaman kay ang pag predestined sa tao iyaman sa Ginoo so di ka kabuot. Di ka kapili. So what's the use of whosoever? Wala nga, kini nga teaching sa gitawag mga Calvinist ng mga tao. One of the most dangerous kini siya nga tudlo. Na kung naay pastor nag-promote aning Calvinistic theory, kung naay pastor nagdepende sa aning mga Calvinist nga gidoktrina, delikado na nga pastor. Delikado kay na. Mura na lang kag robot sa imong kinabuhi. Mura na lang wala ka na pagbulutan sa imong kinabuhi. So kung ang tao, ang pagtanaw na sa tao patay, cannot perform, cannot move, cannot do some work. Now, anong ang tao, patay man ka siya, anong sige himong og kasalanan? Iyon kay patay na ang tao. Anong sige man himong kasalanan kung muna sakto na nga teorya. Now, kabalot nga ang death sa Bible, it's about separation. Death sa Bible is the totally annihilated. Wala ka na diri sa kalibutan, wala ka na. Dili ing ana ang kamatayon. It is separation sa Bible. Ang unang kamatayon sa atong makita sa Bible sa time ni Adam and Eve, sa mikaon sila sa kahoy, unsay na separate sa ilaha. Na-separate sila ikan sa Dios. O sa ang tao layo na sa Dios, nga naman. Tungod sa sala. Ikaduhang death nga itong makita din ha, itong kamatayon, sa physical kamatayon, it is a separation between sa flesh, o the physical aspect sa itong kinabuhi, and the spiritual aspect sa itong kinabuhi. Buto sabot, ang kalag, o ang espiritu, maging separated siya sa lawas sa tao. Nang separated siya, kita tagpatay, lawas na siya diha. So ang iyang espiritu, iyang kalag, separated na diha. Wala na. Pero wala pasabot nga ang tao, katong kalag niya o yung kalag niya, wala ito'y buot. Na ay buot. Sa Biblia, makasabot ka siya. Tanawa ang taong dato, sa namatay siya. And in hell, he lift up his eyes. Uy, impierno naman ko. O naa siya sa iyang consciousness. Naasa sa iyang right mind. Di pasabot niya, totally annihilated ka. Wala ka na consciousness sa imong pagkatao. Naagya pon, katong lawas nga imong gibiyaan, moto'y wala. Bayanan raman to. Pero ang imong kalag, moto'y na ay gituwag og conscious to. Kay balutos pangitabo. So, ang nagsiparit, ang lawas lang og ang kalag sa tao. Pero wala sila na totally annihilated, but pasabot, wala siya nag-exist na siya o nihunong na siya pag-exist sa naghunong na siya pag-exist sa kalibutan, pero in a spiritual realm, at makita din nag-exist siya dito in the other world, in the spiritual world, nag-exist siya dito. Mauna nga, ang atong kaluwasan, it is always by choice. God has given us a chance. Kitagaan at nag-chance nga maluwas, kay kinamatay na si Kristo sa Krus Kalbaryo. Now, it's your choice kung imo nang tuuhan o dili. Can you imagine, si Kristo namatay siya para sa tanan. Unya karon ang pagbulutan sa Ginoo, siya na nagbuot, kinsay mo adto sa impierno, kasi mo adto sa langit. Unsa man pagkaunsa man. Ang Bible nagsulti siya, 2 Peter 3:9, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kung may kagustuhan siya, gusto niya ang tanang tao makabaton
o moabot sa punto nga mag-change sa mind o motuo diya kang Kristo, may kagustuhan sa Dios. Buot pasabot, God has given us a free will o gitagaan ta niya katungod kung say pilion nato sa tuang kinabuhi. Either we put our trust sa gihimo ni Kristo sa Cross Calvary or atong i-reject ang iyang gihimo nga payment dito sa Cross sa Calvary. That is why kining Calvinism, kining Calvinistic nga mga teorya ato nang diskutan ang isa at milabay irresistible grace sa sat gitwag og ka chuli. Delikado na siya nga mga pagtulunan. Sa Bible, nagsulti siya Revelation 22 verse number 17, ang sulti, whosoever will may come. Bisan kinsa. Ang John 3:16, nagsulti siya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, muna isulti sa Bible, whosoever. Wala man siya ningon nga, and those who are elected, kisa ba, those who are chosen, wala man gisulti diha. Whosoever, and whosoever believeth. Kaklaro sa Bible na. That means God has given us freedom to choose. Dunay choices nga yang gipadayag o gipakita ngadto sa tao. Ikaw ang mo upili niya na. That is why Calvinism is one of the most dangerous teaching in the world today. Number 4. The teaching of communism. Communism is not a religion in the traditional sense. Religion typically involves belief in the supernatural deities, rituals, and moral codes derived from spiritual or divine authority. Communism, by contrast, is a political and economic ideology rooted in materialism, focusing on class struggle, the abolition of private property, and the establishment of a classless society. Una ang gitawag communism. That said, some critics and scholars have argued that communism can function like a religion in certain contexts. Because may mga rason nga nung pwede ang communism nga ma-count as religion, which sa traditional sense ato makita sa atong hibaluan sa milabay dili ni siya religion ng communism, more on political political and economic kining ideology mo ito na sabtan sa communism. Pero now kun imong tan-awon, most scholars nagtuo nga kining communism doon na ni siya gitawag og ties with religion nakitagaan pagtagal. Now, for example, it has foundational text na siya iyang kagalingon nga gibasihan ba doon na siya foundation as reference to their beliefs. Such example, ato makita such as Marx, or known as Karl Marx, and Engels' Communist Manifesto, Lenin's works, treated as authoritative. So kini nga mga text, kini nga mga books nga makita nato, mo ni ang ilang reference sa ilang beliefs. So na ay authority, nganong nahimo sila nini nga practice, nganong na sila nini nga klase sa ideology tungod nining teaching ining mga tawhanan ni. Ikaduha nga ito makita, it provides a comprehensive worldview and a vision of human destiny.
Unsa ang ilang human destiny? A classless utopia. Amo na ilang gusto. May sila pantay-pantay ang tanang tao. Pero sa pagkatinuod ko, hari ang labaw. Tanawa ng mga nasod karon nga mga communist country. Kinsa ilang ila diha. Kinsa lain maayo kinabuhi. Pantay ba katong mga tao nga nasa ubos o katong ilang hari? Dili oy. Dili gani ka kasulti og against nga pulong sa naglingkod diha nga presidente. Dili gani ka kasulti diha. Once you said something against sa belief sa mao nga presidente, patay ka. Ingon pa sa uban nga napakasasulod sa sakyanan, lethal injection ka na. Sa nahitabo atong doktor nga nag-expose COVID that was sa China. Gidungog pa ba to? Wala na. Nga naman, di ka pwedeng mo sulti o pulong against sa ilang government, sa ilang presidente. Kung manay gusto ninyo nga, manay gusto sa tao sa Pilipinas nga klase sa pagdumala, asi pagbutar mo og presidente ng ana og utok. Kanang presidente nga I love China. Manay butang ninyo sa gusto mo ang tao tamimi lang permi. Manay klase sa gituwag og ideology nga parehas pahata sa tanang tao, pero ang labaw pating hayahayag kinabuhi, hariano na kinabuhi. Kanyo imagine ang klase sa ideology. Salamat na nawala na ang komunista sa Pilipinas. There's no such thing as guerrilla nga nagliho karon sa kabukiran, wala na. They were totally wala na sila. Tanggal na sila. Ang naan lang karon ilam na ideology na nila, pero once you maabot na ka sa punto bang maadto na kag bukid niya magbitbit nga armas kay makigbatot ka, that is unacceptable. Dili na siya lahi na ang klase rebellion na siya. And another thing ato makita, it often demands ideological loyalty and discourages dissent. Muni ang pinaka isod sa gitwag communism. Nagdemand sila ideological loyalty. Dapat loyal ka sa imuhang ideolohiya. O kinadiscourage sila nga once ang tao makasulod yan ang grupo, di na ka pwedeng muhawa. Or else, patay ka. Muna sa mga komunista nga mga nasod. Di ka basta-basta biya sa ilahang ideolohiya. And in some historical communist, ikaw pa rin rason, in some historical communist regimes, leaders like Stalin, Mao, or Kim Jong, isa man yung ilado man eh. Kinsa ni si Stalin sa Europe nga part. Kinsa ni si Mao, China, Mao Zedong. Kinsa ni si Kim Jong, North Korea. Kinsa ni mga tawanan eh. Unsa ilang gina-display ani nga mga tao, Kini sila were venerated in ways resembling religious worship. Kanya imagine na pag kining leader nila mo barog o isatuwa ilang leader diha, mura ba og simbahon sa mga sumusunod. That is why dili mo ma-erase sa imong mind na kining itong communism, it is not just a political or economic gitawag og ang ilang agenda nini, ideology nini. Dunay gitawag og religious ideology. Nga naman, ang ilang gihimo sa ilang hari, simbahon, ang ilang veneration sa ilang leader, pagsimba. Og musulti ka og against sa ilang leader, patay kang bata ka. What is that? Nagpaila-ila ka nga ikaw ang Lord diya sa imong lugar. All of them yung political and economical ideology, but dili na ito ma-erase nga tungod din yung klase sa mga veneration nga ilang gina-display publicly
Muna gihimo sa ilang mga sumusunod sa ilang mga subject nga musimba na sa ilang leader, di na ito ma-erase yung mga naay gituwag og ang practice nila naay religious. So kung yung tanawon, while communism is not formally or inherently a religion, it has sometimes adopted religious-like characteristics in practice. That is why akong appeal na ko ning word kining teaching sa communism nga naman, it is one of the most dangerous teaching. Na ado sa nagkatap sa kalibutan karon. O kini nga communism mo ni gamiton unya ni Antichrist. This form of government mo ni communism. Mo siya ni sikat ni mga nasod karon nga komunistang dagko. Communism denies God and promotes atheism, materialism, and the state as supreme. Mo na usa ato makita din ha. Kining communism atong makita karon denies God. Ang unsay tulong sa mga bata, why Dios? So naging atheist ang mga tao nga naging membro diha, naging parte diha, mahimo kang atheist. So anti-God ka. O ang gipromote materialism. And the state as supreme. Ang kanus ama naging supreme ang state. I-compare nimo sa Ginoo. There is no such thing as supreme. Human supreme. Doon na lang tayo itong supreme being, and that is God nga nasa langit mo na pinaka-supreme, dili ang state ang supreme. Communism enslaves people or enslaves people under tyranny and rejects God-given freedom. Kung ma-expose lang ang trabaho sa North Korea nga nasod. O di ba na isa ka North Korean nga naka-escape, bata mo siya atong nag-speech sa UN. O kung sa iya nga nadanas o sa iya nag-experience sa maong nasod, di basta-basta. Sa ilang nasod, bawal ka magkuha og mga picture-picture sa ilang mga lugar. Bawal. Sabi sa mga tao. Kung ang main anang klase sa mga tao, grabe ka tyrant. Ang naglead, grabe ka salbahis, utok. Way kaluoy sa iyang mga tao. Kasi sunod sa Biblia, Psalms 14 verse number 1, na kung ang gitudlo sa communism, walay Dios. They deny God, promote atheism. So kung ang mo na itudlo sa ilahang nga gitawag og mo na ilang ideolohiya, ang sulti sa Psalms 14 verse number 1, ang pulong sinong sulti, the fool hath said in his heart, there is no God. So sa tawag kaning klase sa mga tao, the communist, mga buang-buang. Nga naman, ang ilang gipromote walay Dios. There's no God. There's no such thing as God. They promote atheism. So, bot pasabot, kiningan dahil mga klase mga tao, mga buang-buang. Kaya ang buang-buang na tao, isulti sa iyang kasing-kasing, there is no God. That is atheistic theory. Freedom is found in Christ, not in man-made system. Gusto sila, kasi mga tao, mga communist, gusto kuno sila freedom. Pero wala freedom din ha. Ang freedom atong makitaan, diya lang kang Kristo na ito makaplagan. The real freedom found in Christ, dili sa gitwag man-made system kini. Communism nga ideology, that is a man-made ideology. Gihimo nila ni Karl Marx, gihimo nila ni Lenin, gihimo nila ni Stalin, gihimo nila ni Mao Zedong, gihimo nila ni
Kim Jong, dili na sila dili ang ilang sistema ang maghatag og freedom sa tao. Actually, kabaliktaran. Ang communism nag-enslave og daghang mga tao. Walay freedom. Ang freedom diha kang Kristo lang yung makaplagan. Number 5. The teaching of cultism. Cult. Mga cults ato makita des atong panahon karon. Cults distort the word of God, add false prophets, and deny Christ's deity or work. Ano mga cults? Distort ang word of God, kanya na sila yung mga gipang-add ng mga false prophets. For example, nice prophetess nilang ito, Ellen G. White, sa mga SDA atong kita. Napay uban nga gitawag og the Mormons, na sila gitawag prophets diha is Joseph Smith. So na sila yung mga gipang-ilang nga mga false prophets. Na sila gilang nga mga leader nga ang Dios naghimog revelation ani nga tao ni. So mga cultic nga mga klase sa tao. So gidistorts ang word of God. Nag-add sila og mga false prophets as their authority, as their leader, and deny Christ's deity or sometimes work. So they often claim new revelations. So kung yung tanaw ng mga cults ng mga tao, na sila yung mga books. Mga Jehovah's Witness, na sila gitawag og Watchtower book. Diya sila nag-refer silang mga pagturunan. Na sila yung mga additional nga mga source kung pasabot, diha sila nagkuha og reference sa ilang doktrina. Instead mo stand sa word of God, gidungagan nila ang word of God og like authoritative nga source, book sa ilang prophets. Si Ellen G. White, na siya gitawag og pearl, nakalimot ko sa iyang mga pangsulat. Siya yung mga books nga mo gikuhaan sa authority or practice nila sa ilang doktrina. Si Joseph Smith, na siya gitawag og sa iyang books nga gitawag. Basta na sila yung mga books na gi-promote. The Book of Mormon, sa Revelation daw ni Moroni. May mga authority sa ilang practice. Kita as Bible-believing Christian, wala tayo books nga gisunod. Our only source of, our only or absolute final authority sa atuang faith and practice is no other than the Bible. Kini lang, wala nilain. The book of God. Kini ang atuang authority sa atuang practice. So sa sulti sa Biblia, Galatians 1:8, if anyone preaches other gospel, let him be accursed. So kung wala diri sa Bible, sa atong isgutan tumilabay, nga kung naa kay tradition nga outside sa Bible, that is another revelation na gitawag. Kini siya, mauni siya ang pinaka-final, complete nga revelation sa Ginoo para sa tao. And the gospel na atong giwali naa diri sa Word of God sa Biblia. Kini mga cultism o kini cultism ang gitawag, they were also known as fake Christianity. Bot pasabot sa atong panahon karon, nag-act sila as Christian. Murag sila pa na ba nga nag-claim kami Kristohanan kini nga grupo, kini nga denomination Kristohanan pero actually cultic in doctrine. False Christianity ang tawag din. This is the most dangerous. Those who use the name of Christ but preach another gospel. Muna ang kasama pinaka-danger nga klase sa grupo nga naman, nag-promote nga Kristohanan mga believer mga we are also preaching the name of Christ. Pero kung imong tan-awon ang ilang pagwali sa gitawag gospel,
It's not this gospel na itong giwali. The blood-stained gospel. Dili na mo nga gospel. Unang dangerous. Marag tinuod ba? Maragod sa kwarta good. Kung di ka maalam sa kwarta, dili ka ka-determine asa ang fake, asa ang genuine. Unay danger diyan. Ang sa giwali ni prosperity gospel, liberal theology, ecumenism. Muna ang ipangwali karon. Mag-uusa na lang gud ta kay parihar ma tong giisbali, ngalan sa Ginoo, Biblia pa tong muna naging ecumenical movement na gitawag. And that is a promotion of the coming Antichrist ecumenical movement. Mag-usa na ang tanang reliyon. But we as Bible-believing Christian, never tang mo participate. Diya nga naman, kay paluta, asa na pa dulong na klase sa gitog movement. That is why ang Bible, nagsulti siya Matthew 7:15, beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. They have a form of godliness, but denying the power thereof. Ato nang gibasa ato nilabay si Timothy 3:5. Naa sila sa gitog porma sa pagkadiyos nun, pero denying the power thereof. Unsa ang power sa gitog of Christianity? It's the power of the gospel. The gospel, it is the power of God unto salvation. Kining gospel mo ang power unto salvation. Pero most sa mga denominations karon wala na nagwali na ining gitawag og blood-stained gospel na itong gitawag. Number 6. The teaching of Confucianism. So, teaching of Confucianism. Confucianism promotes morality without God, human wisdom instead of divine truth. So, ang ilang i-promote, morality nga walay Dios. Wisdom instead of divine truth. Human wisdom instead of divine truth. It teaches man can be good without the Savior. Pwede daw ang tao nga maging tarong siya, bisag walay manluluwas. So, sa Bible, imposible na. Pwede kang tarong atubangan sa tao, but you will never be righteous in the sight of God. Because ang ginadangot lang ng righteousness, atubangan sa Dios, is the imputed righteousness of Christ. Kung wala ang righteousness ni Kristo, atubangan sa Ginoo, bisag righteous ka atubangan sa mga tao, you will never be righteous before God, ingon sa Biblia. Muna nga klase sa gitog mga katudloanan sa gitog tudlo ni Confucius. Manang confuse ang mga tao naman. Leader pa lang daan, Confucius. Number 7. The teaching of Crescentism. So, ang Crescentism. Crescentism, known as Islam. Islam. Saan siya sa mga dangerous teaching nowadays? The crescent moon is the most recognized symbol of Islam. Manang gitawag nato Crescentism because this is the symbol of the religion. Ang gitawag Islam. Crescent, no? Mga simbolo nila. Tied siya sa moon siya nga siba. Crescent moon, Crescentism. So signal siya, sinyalis siya, sign siya sa gitawag og Islam. Crescentism or Islam denies the deity of Christ. Kining religion nag-deny sa deity of Christ. They do not recognize Christ as God, rejects the crucifixion and resurrection, and teaches salvation by works. So the same sa uban nga mga religion diri sa atua karon sa mga gitawag sa false Christianity na gitawag nga nagtudlog kaluwasan based sa works, no? Trabaho ang ilang basis sa kaluwasan. The same sa Islam. Pero ang sa Biblia, kung dunay usa ka relihiyon nga iyang i-deny si Kristo Jesus, 1 John 2:22, ang sa Biblia diha, who is a liar but he that denieth that Jesus is Christ is the Christ. He is Antichrist that denieth the Father and the Son. Tumakita na. So kung imong i-deny si Kristo,
there's a Bible, daghan kayo mga passages sa Bible about the deity of Christ. Kung imo i-deny, so bakakon ka, o gideny nimo ang Father and the Son. Ang ilahang ala lang. Walay anak. So, ala o i-compare nimo sa gitwag God, dili sila pwedeng mag-match nga naman. Ang God sa Bible, dunay anak. While ang ilang ala, walay anak. So, how can you compare kung di sila parehas? So, it's totally different. So, lahi na nga Diyos ang ingila sa nining mga tawhana o nining nga grupo kaysa Diyos di atong giila sa Biblia. Kay balot nga ang Diyos nga atong giila sa Biblia, God has only Son. Ang Diyos nga atong nailhana ay bugtong anak. Klaro na sa Biblia. O sa salvation, dili ilaha, work-based salvation. Sa tuwa, dili. Faith alone in the blood of Christ. Faith in His blood, muna atong makita diha. So true salvation is only found in Christ, not in submission to a false prophet. Muna ikat matuoran diha, ang tinudanan nga kaluwasan, makaplaga nimo diha kang Kristo Jesus. Dili pagsubmitar diha sa false prophets. So ilang false prophets na gitawag is Muhammad. So muna ilang propeta, but he's a false prophet. Ano makita diha? Islam offers submission without salvation, rules without redemption, and religion without relationship. True peace, shalom, is not found in the crescent but in the cross of Christ. So dili diha makita sa signal nga crescent moon o sa diha nga klase, makita nimo, makaplaga nimo sa cross of Christ, the crucifixion of Christ. Ang iyang pagpakamatay sa krus sa Kalbaryo, ang iyang pag-ula sa iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo, namatay, lubong, nagbanhaw siya, that is the true peace nga makaplagan sa tao. Once madunggan niya ang mensahe sa maayong balita, nga si Kristo miula sa iyang dugo, namatay, gilubong, nabanhaw siya, according to the scriptures, dili according sa fables or stories kanto, dili, according to the scriptures. Yan ang gisulti scriptures because both Old and New Testament nagsulti ni ana. According to scriptures. Madunggan nimo na. Masabta nimo na ug mutuo ka ni ana, makabaton ang tao sa gitawag kaluwasan sa iyahang kalat. Now this morning ato makita, the devil does not only fight through immorality, but also through false teachings. Ang atong pakibatok, not just immorality. Kung imong tan-awon, immorality nowadays is very rampant. Pero not just only munay ato ang fight. Dili lang sa immorality, kundi sa mga false teaching. Pero muni ang nakalisod, because false teachings, ang resulta niya na immoralidad. Tanawon ninyo ang mga denominations nga nagtudlo og mga sayop nga mga pagtulunan. Kasi resulta sa kinabuhi, di ba, immoralidad. Tungod sa ilang katudloan, tungod sa false teaching ilang promote, naging immoral ang tao. That is why our fight should come sa itong panahon. But there's only one safeguard sa itong kinabuhi, and that is the Word of God. Sa diyan si Kristo gitintal sa sayawa, wag siya ang panagang. It is written. It is written. It is written. Be like the Bereans who search the scriptures daily to see if these things were so. Kinahanglan ta magtuon sa pulong sa Ginoo kung gusto tong protektaran nato itong kagalingon from this false teaching. Be like the Bereans. Kanunay sila nagtuon sa pulong sa Ginoo. Ang pinakaninod dapat maging grounded kita in Christ and His Word. Hindi ta dapat maswayed sa mga teaching nga i-promote sa mga tao. Stand on the truth, cling to Christ, and guard yourself against the most or major dangerous teaching in the world today. Wala kay lain diha nga pwedeng ipanlaban, ipangtapat, kundi ang Word of God.